May forum ngayon sa Malate sa Maynila si dating Senador at ngayon Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson para talakayin ang mga ginagawa para sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda at iba pang issue. Pakinggan po natin ito mga kapuso. Council na kinabibilangan ni Chairman Pulido, Tan, at saka si Ombudsman Morales. So sila yung mas may authority na mag-decide sa disposition ng mga dokumento. Why do you think she doesn't want to release the list? Hindi naman, ibig sabihin, iyon ay sabi ni Janet Lim. Hindi naman problema niya yun kung tama yun o hindi. Binigay lang sa kanya. Kung ako po yung nasa Senado, magmo-motion ako na isupina na lang namin si Ginang Napoles kasi siya yung source ng mga dokumento eh. Nasupina nila si Ben Horloy. So pagtabihin nila yung dalawa, at total mukhang ang posture ngayon ni Ginang Napoles ay magsalita na. So probably a second try to send her a subpoena para mag-testify. Baka mas may sabihin siya or sabihin lahat kaysa nung unang pag-attend niya ng hearing na kung saan nag-clam up siya. What if, sabi mo, 13 ng pangalan nun? Hindi po, kung ipagsasama-samahin lahat-lahat, incumbent, pati yung mga past former senators, ang bilang ko po 21. Ang sinasabi ko, hindi lamang yung kay Ginang Napoles, kundi kung i-add natin yung listahan ni Ben Horloy, aabot ito ng 21. Sa 21, ang napansin ko doon, dalawa doon sa binigay sa akin sa listahan ni Ginang Napoles, wala doon sa listahan ni Ben Horloy. Kasi remember na si Ben Horloy, meron siyang yung hardware, yung drive, nasa kanya eh. At may mga dokumentong pwedeng i-print out of the yung sa drive, doon sa kanyang computer. So doon, pwede natin sabihin parehong reliable kasi alam nyo, hindi naman ito overnight na ginawa ni Ben Horloy eh. Ito actually ang as he went along. Yes. So parang ito'y diary na ang recollection at ang pagkalam ko, hindi naman ako lawyer pero ito'y tinatanggap sa korte. Pagka ganito, pag may narration, dahil spontaneous yun eh. Hindi naman ito yung cook up or afterthought. So yung kay Ginang Napoles naman, dahil ibinabase niya yung kanyang recollection do sa mga dokumento, pwede rin natin sabihin credible yon. Ngayon, kung ito ba'y makakapagdala kay Ginang Napoles or based on the evaluation of the Ombudsman, kung sakaling makarating sa kanya ito, at yun ang parang naging sinabi ko sa kanya, sabi ko, I cannot promise her anything, pero ang masasabi ko lang, pwede ko itong dalhin doon sa kinaukulan na siyang nasa may poder na magbigay ng immunity at kung sa kanyang evaluation, sabihin niyang pwedeng mabigyan ng immunity dahil sa impact ng kanyang sasabihin para sa pangkalahatan, pangkabuuan, nasa sa kanyang decision. Kung sabihin namang hindi po pwede, sasabihin ko na sa inyo, hindi po pwede. Doon sa 21 senators ba? Lahat-lahat po yun. Ilan Kung over a span of so many years. Ilan ang incumbent doon? Ang nasa incumbent doon sa 21, ang bilang ko po, siyam, hindi pa kasama yung tatlo na nababanggit na. So, bali, 12. Yung tatlong nasa sakdal na ngayon, hindi pa kasama doon? Hindi pa kasama doon. So, kung tutusin natin, 12 yung incumbent. Doon sa total, sa kumpletong listahan, hindi lamang yung kay Ginang Napoles, pati yung, kundi pati yung kay Ben Horloy. Plus 3, 12 plus 3, 15. Hindi po. Siyam plus 3. Siyam 12. plus 3. 12. Pero hindi lang yung kay Ginang Napoles. Ulitin ko, para malinaw, pag pinagsama nyo yung listahan ni Ben Horloy at listahan ni Ginang Napoles, 12 yung incumbent at kung 21, siyam yung former. Siyam. Former, yung former. Sir, linawin ko lang, alin yung mas marami listahan, kay Ben Hur or kay Napoles? Well, kung yung kay Ben Horloy actually ang mas mahabang listahan. So may kulang hong dalawa dun sa kay Napoles? Mas mahaba yung sa kanya, pero mas may kulang pang dalawa na naandun kay Napoles. So, kaya nga pag inad mo, aabot yun ng 21. Sa 21, dalawa yung nandun sa listahan ni Ginang Napoles na wala sa listahan ni Ben Horloy.
So hindi ko na na-compute kung ilan yung nasa listahan ni Ben Hurloy na wala naman doon sa listahan ni Ginang Napoles. Secretary, may caucus daw mamaya yata ang Senado at maaaring mag-decide sila kung ipapatawag kayo sa Senate para po sa Willing naman ako na pumunta doon. Sinabi ko na rin at sinabi ko kay Senator TG kanina na kung isusupinan nyo ako, pupunta ako, magre-request lang ako ng executive session. Kung ayaw nyo rin, basta itaturn over ko sa inyo. Kasi I can only testify, I can only attest to the authenticity, probable authenticity. But as to the truthfulness of what is contained in those 3 sets of documents, I cannot testify. Kasi ang makaka-testify doon, si Ginang Napoles. Pero sir, hindi ba kayo sakop nung executive privilege? Well, siyempre, magpapaalam din ako kay Pangulong Aquino. Pero I have no doubt na papayag naman siya. Kasi yung lumabas sa isang broadsheet na ako'y na-pressure na, sinanitize ko na yung listahan, yun po ay hindi totoo. Wala po nagpe-pressure sa akin. At ako'y malaya bilang mamamayan, bilang taxpayer, hindi bilang isang miyembro ng executive branch, upang ibigay sa kinaukulan, do sa authorized entities or authorized persons yung listahan. Yung USB sir na may ghost recording, kasama kayo? Yan po mga kapuso ang bahagi ng press conference na isinasagawa ngayon ni dating Senador at ngayon Presidential Assistant on Relief and Rehabilitation Secretary Panfilo Lacson, kung saan ang pinag-uusapan po ay ang listahan na nakuha niya mula kay Janet Lim Napoles na naglalaman ng mga mambabatas na sangkot umano sa pork barrel scam. Kung pagsasamahin daw ang listahan ni Napoles at ang listahan ni Ben Hurloy, lumalabas daw na 21 dating senador at kasalukuyang senador ang sangkot umano sa pork barrel scam. 12 raw sa 21 na senators na ito ang incumbent senators at 9 naman ang former senators. Sinabi rin ni dating Senador Lacson na kung siya raw ay may magbumungkahi sa Senado, mas maganda raw na ipasabina na lang muli si Ginang Napoles sa Senado for a second time. Willing rin daw po siya, handa rin daw po siyang mag-testify at pumunta sa Senado para i-turn over ang listahan na nakuha niya mula kay Janet Lim Napoles.